trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung mga pauna ninyong assessment po, sir? Well, unang-una, merong mga prejudicial issues or tawagin na nating threshold issues. Yun ang ginamit ng ating mga senator judges. Unang-una, yung tungkol sa presiding, sino nag-preside, no? Sapagkat dalawa ang opinion dyan. Yung isa nang hinuhugot dun sa uh, talakayan dun sa constitutional talakayan ng mga miyembro o mga delegado dun sa Constitutional Commission na siyang humubog ng 1987 Constitution na parang malinaw na sinasabi na kung hindi rin lamang presidente, kasi pagkat specific doon na pag presidente ang tinatry sa impeachment trial, kailangan Chief Justice ang maging presiding officer. On the other hand, because every other impeachable officer, kung sino ang namumuno ng Senado at yun ang Senate President. But of course, that was given, ni-resolve yun na majority vote. Palagay ko, kung di ako nagkakamali, meron na si Attorney Torreon yata, dumulog na sa Supreme Court tungkol sa issue na yun. No? So hintayin na lang natin kung ano ang kahihinatnan noong kaso na iniharap sa Korte Suprema. But on the other hand, naiintindihan din naman natin siguro sapagkat especially dun sa first day of hearing, nakita naman natin na kung basta gamay na gamay ni Senator Chis Escudero yung pagpipreside, yung proceedings nung trial, no? Kasi nga abogado siya at aminin natin bagamat hindi naman natin tinatawaran ang talino ni Sherwin Gatchalian, Senate President Gatchalian, talagang yung trial na ganyan, kailangan at your fingertips yung rules of court, rules of procedure, and all that, no? So, ako personally, wala akong tutol except kung merong constitutional issue na involved. Wala akong tutol sa pag-preside ni Senator Chis Escudero. Bagamat, merong isang agam-agam, lalo na yung mga nagdududa kay Senator Chis Escudero, dahil nasangkot siya ng mga testigo na humarap pa sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandals. At di umano ay batay sa mga testimonyang lumabas dun sa Blue Ribbon Committee hearings, dinadawit siya na nakatanggap siya doon sa mga mali-maleta o sabihin na natin kung ano man ang mga amounts doon sa flood control scandal. Na ibig sabihin, kung ikaw ay merong sword of Damocles ang Malacanang sa ibabaw ng iyong ulo, no, na pwede kang ma-pressure. Yun ang nakakatakot kung hindi panatag ang loob ng iba kay Senator Chis Escudero. But in fairness to the person, naging patas, naging fair ang kanyang handling so far nitong impeachment trial. Opo, and doon po naman sa threshold, no, sa pag convict na sa isang impeachable official, wala na po ba tayong dapat na pag-usapan doon? Kasi sa unang araw nagbigay na ng pahayag ang mismong presiding officer. Sa ikalawang araw na raise ulit pero same pa rin yung paninindigan. Sir Lito? Yeah, palagay ko malinaw 'yon, sapagkat talaga namang wala namang mahirap namang kung sinasabi nila na yung forthwith dati maraming interpretasyon, ito mahirap na i-interpret mo kasi malinaw 2/3 of all the members of the Senate to convict. So kung wala ka nung 16 out of 24, no? Sapagkat maliban kung mamatay ang isang senador, mag-resign o di kaya itanggalin, i-expel ng Congress na Senado na kailangan din ng 2/3 vote to expel, mananatiling 24 members ng Senado. Kaya yan nakakulong, kaya yan nagtatago, whatever it is, the fact is they are still senators, no? So, idulog man yan ng prosecution o ng kung sino man sa Korte Suprema, palagay ko,
malinaw sa ating mga senator judges na they have to comply with the 16 number to convict. Opo, and dapat na bang mahinto itong mga debate ukol dito kasi hanggang ngayon meron pang nabubuhay ulit na mga debate mula pa rin sa mga sinasabing legal luminary experts ukol po dito, Sir Lito. Parang alam mo yung parang merong silang mina-mindset nila ang taong bayan para dito, para sa mga tangka sa hinaharap ba? Alam mo, alam mo, Admar, all of what we've been seeing is mind setting, no, on the part of the prosecution. Mula pa doon sa mini trial, di umano, o tinatawag na mini trial doon sa Justice Committee. Makikita mo halimbawa yung tula ni ni Congresswoman Jervil Luistro. Di naman siya nagbibigay ng opening statement, tumutula siya kahapon, no? Na para bang hindi niya ina-address yung mga senator judges. Ang ina-address niya yung gallery, wika nga, she was speaking to the gallery. And in this case, the gallery was not the 200 people inside the Senate session hall, but the people who were watching on television, in their cell phones, lahat-lahat ng nakikinig sa radyo, sa teleradyo, yun ang kanyang ina-address. So lahat yan propaganda. Pati yung pagsuot ng pula nga, sabi ng isang kaibigan ko, bloodbath red ang suot ni Congresswoman Luistro, no? Na para bang talaga makikita mo lahat sila, no? Even yung ngayong araw na ito, no? Parang ang ina-address nila yung gusto nilang kunin na siraan si Vice President Inday Sara without bothering about no, the niceties of a trial, no? Dahil ang laban nila rito, kung hindi rin nila mako-convict, sisiraan nila na sisiraan, no? Kaya yun ang kanilang punto de vista. As compared to yung abogado, yung lead lawyer, si attorney Sheila ba yun? Season, no? Na nakita nating very straightforward, very business-like, no? Para siyang nasa korte at pinasok niya isa-isa yung mga gusto niyang ilantad sa senator judges at from the senator judges to the public. Very business-like, no? Dapat ganun eh. Ang kaso nga, ang intensyon ng kabila ay propaganda more than anything else. Opo, at ito rin yung tila kapansin-pansin at nag-o-object dito yung sa panig ng depensa kasi may mga laging mga opening statement bago pa man ang pagpe-present, meron agad na mga parang alam niyo yung meron pang mga komento, dagdag, Sarlito. Tama, yung kanina, yung kay Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, no? Kailangan pa ba ng pasakalye? Tatawagin mo lang yung witness at tatanungin mo kung ano yung kanyang kaalaman tungkol sa kaso. Bakit kailangan pang pati yung sa Tacloban na barilan, pati yung kung ano-anong, you know, you can see na talagang they're trying to condemn, no, the Vice President in the public mind, no? Because one, baka natatakot sila hindi nila kayang makuha yung 16 na number of votes to convict. Or pangalawa, kung ganun, magpakaganon man, ang kanilang other option ay siraan ng siraan si Vice President Inday Sara in the hope na bumaba ang kanyang popularity o pagtanggap sa kanya ng taong bayan, ang simpatya ng taong bayan sa kanya para sa darating na halalan naman sa 2028. Opo, doon naman po sa pag-play ng buong video o di kaya yung spliced video o yung part lang ng video, ano naman po ang basa nyo po dito, Sir Lito? Alam mo kasi, Admar, halos lahat naman tayo napanood na natin, no? Nung yung video nung nagalit si Vice President Sara Duterte do sa ginawa sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez, no? Nakita rin natin na yung mga meron talaga siya mga patutsada na parang naiinis siya kay Pangulong Bongbong Marcos.
na yun naman ay mga natural na expression sa isang taong galit, sa isang taong nagkikimkim ng sama ng loob dahil she was betrayed, no? Kung basta she was treacherously betrayed, no? So, yung paghingi ng buong 2 hour and ano ba yun? 2 hour and 18 minutes ba yun na ay ang punto de vista ng defense na nakikita ko ay para ipakita nga yung konteksto. Bakit siya nakapagsalita ng ganoon? Ano yung mga circumstances prior to the event do sa kanyang 2 minute and 8 seconds na pinakitang bugso ng damdamin, sabihin na natin, no? Ano yung naka-trigger, wika nga, nitong ganitong Kaya yung sinasabi nung kanilang abogado ng defense, si Attorney Narvasa, na para to put in context, no, the 2 minute and 8 second part of that whole video. Opo, sa tingin niyo po maipi-play din ito along the way, mas magiging productive ba lalo na sa side din ng depensa, kasi ang punto nga nila, sabi niyo nga po, is malaman yung konteksto ukol nga po dito sa kung bakit nabanggit, bakit nabigkas yun ng Pangalawang Pangulo. Well, tingnan natin, sabi nila kanina, sa kanilang pag-cross-examine, hihingi nila yung buong 2 hour episode, no? But that is, we will see that because syempre, yung mga abogado ng defense, gaya rin ng abogado ng prosecution, on a day-to-day basis, nagmi-meeting yan at pinag-aaralan kung ano ang kanilang mga next moves, no? So that their performance during the trial will hew to their desired objective. Opo, no. Dito naman po sa mga pag-object ng depensa, no, ng abogado po ng depensa, ano naman po masasabi niyo po, kasi naging sentro din ito ng debate sa online, na hindi makausad-usad yung mga tanong na sabi naman ng mga netizen na bakit parang ini-emphasize yung pagpatay, pag nagbigkas na pagpatay, yung parang ganun, parte ba yun ng strategiya din, pero lagi nang nag-o-object ito bawat salita ng prosekusyon. Ano po ang basa nyo po rito, Sir Lito? Yun na nga yung tinutumbok natin, Admar, na talagang ang on the part of the prosecution, they just want to condition the minds of the public. Na parang wala silang respeto actually dun sa 24 na senator, 20 lang yata sila kanina, na senator judges. Parang akala nila kaya nilang dalhin, no, i-condition din yung minds ng senator judges. Karamihan naman dyan may ulo, may utak, at karamihan ang mga iba dyan dumaan na sa 2 o isang impeachment trial nung in the past, no? So yung mga ganyan, par for the course yan lahat ng mga abogado talagang bubusisiin ang bawat dokumento, bawat papel, no? Importante yan kasi kung masalisihan ka ng isang fake na papel dun sa mga annexes, at pagkatapos yun na naging Achilles heel mo, wika nga, no? Madadali ka ng hindi mo. Kaya kailangan talaga masusi ang pag-aaral sa mga dokumento na hinaharap, no, sa trial na ito. Maging yung mga gawi ng depensa, pinupuna din ng prosekusyon. Like halimbawa, wala namang kumbaga hindi naman wala namang sinasabi yung sa presiding officer, pero nagko-komento siya na nag-walk out, parang nagwo-walk out yung si lead counsel ng kabila, pero tinatanggi naman ito ng depensa yung mga ganun, pati yun parte ng mga estratehiya nila para magkaroon ng naratibo sila na maiset, Sir Lito. Precisely. Can you imagine sitting in a trial for 4 hours straight? Di syempre,
gusto mo rin naman mag-toilet break. Pati yun, pinalaki pa nung abogado, yung sino ba yung abogado nila? Ligutan, no? Attorney Ligutan, no? Ay, yung ano kita mong nitpicking, ano, tingnan mo na lang yung ginawa nitong si Attorney Lorna Capunan, no? Na dahil daw sa si Vice President Inday Sara ay nagpunta sa Senado, nag-manifest siya doon sa mga senator judges through the presiding officer na si Senator Chis Escudero para lamang sabihin na balak nila dahil total nagpunta naman daw sa Senado pero hindi humarap sa trial kanina, balak daw nila na tawagin siya as a hostile witness. I see that is pure grandstanding. Why am I saying that? Kung may balak ka palang tawagin as a hostile witness si Vice President Inday Sara, bakit ite-telegraph mo yung plano mo this early? Di gusto mo lamang makita sa TV at gusto mo lamang na pumapel, malinaw na malinaw. Hindi ba dapat kung meron kayong ganong plano, huwag mo sabihin. Sabihin mo pagdating ng tamang oras. Kaya mabuti na lang, kinorekt siya ng presiding officer na si Senator Chis Escudero. No? Kita mo, lahat na lang ng kanilang kilos, kung talagang titingnan mo, nakatuon lamang dun sa conditioning ang mind ng public. Pati yung kanina, yung kanila isa sa mga spokesman, daming lang spokesman, yung si Congressman Adyong, no? Zia Alonto Adyong. Nag-go-gloat at sinasabi panalo sila dahil ang dami daw ng mga objections ng depensa na na hindi sinustain ni makikita mo wala andito na bagay We're talking of a trial that will last for probably 92 days or even more, no? Pagkatapos para nagba-basketball na pumuntos ka ng isa o cheer ka na ng cheer first quarter pa lamang naman, di ba? Yun ang halatang-halata sa kanila everything has been conditioning lang yan. Everything is intended only to demolish the Vice President's acceptance by the public. Sir, si Almar po ito. Ano po yung masasabi? Yes, Almar. Ano po masasabi niyo, sir, doon sa performance ng presiding judge kay Senator Judge Chis Escudero? Kasi kanina may na-interview ng SMNI si Attorney Panelo at pinalagan niya yung tila pagbibigay ng chance sa prosekusyon na magbigay pa ng opening statement, yung nabanggit nyo kanina na parang nagtutula at parang hinihikayat pa or ini-encourage pa yung mga taong bayan na parang pumanig sa kanila imbis na dapat maglatag na agad ng ebidensya at ipakilala yung witness. At sinabi ni Atty. Panelo, naging trial by propaganda na po yung nangyari kanina, sir. Well, tama si Attorney Sal Panelo dun sa kanyang obserbasyon na yon. Pagkat malinaw na malinaw, propaganda lang yung habol ni Congressman Defensor. Kaya lang in a trial like this, pagbigyan na natin, kuminsan, bayaan mo na silang pumuntos ng konti. Dahil, ano lang naman yan, pinagbigyan na lamang siguro. No? But yun na nga, all throughout this trial, bawat desisyon ng Senate Presiding Justice, in this case Senator Chis Escudero, pupulaan ng kabila at pupurihin ng kabila. Laging mangyayari yan, Kaya nga diyan may punto si Senator Alan Cayetano, although pina-strike sa record ni Senate President Win Gatchalian, yung binanggit nga niya na may parang sword of Damocles over the head of Senator Chis Escudero, dahil nga merong mga akusasyon sa kanya na mismo sa Blue Ribbon Committee ng Senado narinig at mayat maya sinasabi ng ombudsman na hinahanda na nila yung kaso, etc. Kaya parang may agam-agam ang natural ang depensa at ang mga supporters ni Vice President Inday Sara na baka kayang-kaya itong i-pressure ng Malacanang. Malinaw naman kasi pangingialam ng Malacanang dito. Huwag na tayong maglokohan. Unang-una, ang presidente mismo,
kailangan ba niya magsalita tungkol dito sa impeachment? Na magsasabi pa siya na kung ako yan miski na sabihin ng mga abogado ko pupunta at pupunta ako diyan. That is not that is irrelevant for him because hindi siya dapat makialam diyan. Pati itong spokesperson niya kanina naman si Auntie Claire na kung siya raw abogado ng depensa, hihikayatin niya si Vice President Inday Sara. Sino ba naman kukuha sa kanyang abogado to begin with, no? I mean, kitang-kita, kung sa tinatrato nilang bobo ang mga tao no? Yun ang nakakainis sa ginagawa ng prosecution panel at ng administrasyon. Sir, balikan ko lang yung threshold ng botohan kasi nag-motion or nagbigay ng manifestation si Senator Ping Lacson at nabanggit nga niya na doon sa threshold dapat manatiling 16 kasi nabanggit din yun ni Senator Escudero before siya nag-preside at sinundan din ni Senator Pangilinan at binanggit niya, sinabi ni Senator Pangilinan na yung 16 votes na threshold pag-uusapan pa nila. So nakikita niyo po ba dito na maaaring magiging biktima na naman po ito ng Bendalo kagaya ng ginawa nila ngayon nung pinakauna, sir? Yang issue na yan ay hindi nila kayang i-resolve by themselves. That will have to be resolved by the Supreme Court, who is the arbiter of constitutional issues, no? Sapagkat napaka-importante niyan, ano? Hindi nila maaring miski sa ratification ng treaty, lahat kailangan na dumaan yan sa panunuri ng Korte Suprema. At I'm sure darating yan sa Korte Suprema. For now, pumanatag na muna tayo na yan ang threshold, yan ang number of votes needed to convict, which is 16 votes. Tungkol naman po doon sa tanong kanina ni Senator Risa Ontiveros sa parang nagbigay na siya ng closing statement, parang nabigyan na ng na verdict na nabigyan na ng hatol itong si Vice President Sara Duterte doon nga sa the way siya nagtanong kanina sa prosecution, sir. Actually, nagulat ako doon sapagkat dapat agad-agad nag-rule ang presiding officer na that was out of order. No, sapagkat yung question niya na do you think it is an impeachable, hindi talagang mali, no? Whether hindi ko lang alam kung scripted yon na trabaho, nag-script sila nung abogado ng prosecution na si Ligutan, mukhang hindi naman. Mukhang kasi si Senadora Risa naman maraming beses ng salita na parang kung basta yun na nga yung kung matatandaan mo Almar, di ba sinitayan ni Senator Marcoleta na kasi nga palibasa hindi ka abogado or words to that effect, di ba? Kasi nga yan ang nakakalungkot dito sa ating Senado lilima ang abogado, no? At boto tayo ng boto ng mga tao na hindi naman natin malaman kung sila ay kwalipikadong maging senador to begin with. Natatandaan ko nung unang beses akong bumoto para sa Senado, 8 lang noon ang binoboto nung before martial law, right before martial law, bumoto ako para sa Senado. Lahat ng 8 na nanalo ay abogado at 6 doon sa mga natalo ay abogado rin, no? So makikita mo yung diferensya nung quality ng mga hinahalal nating senador nung araw, no, na matino pa ang ating saligang batas kaysa sa ngayon na pure popularity, pure celebrity status ang siyang namamayani sa pagpili ng taong bayan. Sir, balikan ko lang yung day 1 ng trial kasi binanggit ni Senator Pia Cayetano na once na nagsimula ng mali, matatapos ng mali. So nakikita niyo po ba na ito na yung parang kinatatakutan ng marami sa ating mga kababayan na talagang mahahatulan na si Vice President Sara Duterte, sir? Hindi naman. Ang dapat lang hilingin natin sa Korte Suprema ay agad-agad naman sanang magdesisyon sa mga issues na ganyan na hindi naman
napakahirap desisyonan. Naiintindihan natin na ang Korte Suprema has to be very careful dahil ang kanilang desisyon ay batas. No? Whatever the Supreme Court says is the law, part of the law of the land. No? Kaya nga tinatawag silang gods of Padre Faura. Pero sana naman nga, itong mga issue na ganito, agad-agad nang i-resolba. Whether it is in favor of the Senate, kasi pati yung circumstances ng pag-amend ng rules ng Senate ay questionable dahil 12 lang silang nandoon nung panahon na inamend nila ang rules ng Senado, hindi ba? So all of these things have to be taken into consideration, and knowing na napakahalaga nito, lahat tayo nakatuon dito sa impeachment trial, dapat agad-agad namang kumilos ang Korte Suprema. Sir, yung box na binibida ng prosekusyon, binalik na sa BIR. Yung ano masasabi mo dito, sir? Dapat lang. Pero dito makikita mo, propaganda value rin lang eh. Doon sa mga abogado naman, si Luistro, si Belima, si Jokno, sino pa ba mga abogado doon, no? Alam naman nila ang rules ng BIR tungkol sa pagbubukas ng income tax returns ng miski na sinong Pilipino. Yan ay cloaked in confidentiality. Number 1. Number 2, alam din nila na ang Pangulo ng Pilipinas lamang ang siyang pwedeng mag-otorisa sa kanila para buksan o para ilahad ang income tax return ng isang Pilipino. So kung talagang gusto nila na yung magic box na yan, yung green box na yan, ay mabuksan, dapat doon pa lamang sa Justice Committee hearing, sumulat na sila sa Malacanang at humingi na sila ng permiso na buksan ito para itong si BIR Commissioner, ano ba apelyido niya, Mendoza ba yun, hindi naman yung pupunta doon in compliance with the demand or the subpoena duces tecum of the Justice Committee. Kailangan siyang magpunta doon, kailangan niya sundin, pero alam din niya na ang batay sa batas hindi pwedeng basta buksan 'yan, no? So malinaw yung kaya nga sinabi ng mga senador, hindi pwede ibabalik namin 'yan, no? Sa tamang panahon at gumawa kayo balik natin yan sa BIR, let them be the one to decide what to do. Hindi trabaho ng senator judges na mangialam dyan sa ITRs na yan. Opo, si Admar po ito ulit, Sir Yes, Lito. Admar. Dito po sa impeachment na ito, nakikita niyo po ba na makakatulong din ito kay Vice President Sara Duterte? Kasi alam naman natin na siya po ay nagpahayag na natatakbo sa 2028. Ito bang impeachment trial na ito makakapag-solidify din lalo sa kanya pong kandidatura? Lalo na kung kanya pong mapatutunayan na siya ay inosente doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Well, as a political analyst, Admar, napakalinaw sa akin na sa isang kumakandidato para sa panguluhan ng isang bansa, napaka-importante na makuha mo ang simpatya ng taong bayan, ng botante. At dito, kanya nga maganda yung kanyang ginawa kaninang umaga. Actually, bilib na bilib ako doon sa ginawa niya. Kaninang tanghali pala, yung pumunta siya saglit sa Senado at kinote lang si William Ernest Henley doon sa poem na Invictus, yung pinapamemorya sa atin nung tayo'y high school, na under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Yun lang, basically, pinaraphrase lang niya yun, no? Sapagkat alam niya ang intensyon lang talaga dito ay pukpukin siya ng pukpukin, banatan siya ng banatan, kaya sinabi niya, miski na duguan na ako, sa ending nga nung Invictus poem na yun ano sinabi doon? I am the master of my fate, I am the captain of my soul. It is a sign na una, naniniwala siya sa kanyang pagka-inosente sa mga paratang na ito. Pangalawa, na hindi siya susuko. Ayan ang mga, kaya tama-tama yun from a political standpoint, a political strategy standpoint, as well as from a communications standpoint, napakaganda nung ginawa ni Vice President Inday Sara na yon. Pero sa panig naman ng prosekusyon,
parang nakikita nila na, uy, makaka-justify ito lalo doon sa aming claim na talagang marahas itong pangalawang Pangulo, Sir Lito. Sino bang congressman na nagsabi nun? Baka dapat basahin lang niya yung poem na Invictus, no? Para maintindihan niya kung ano yun. Baka hindi niya napag-aralan yun nung siya ay high school, no? Alam mo, yun ang problema eh. Maraming tingnan mo na lang. Ang depensa, iisa ang spokesman, si Michael Powa, Attorney Michael Powa, na bagamat hindi ko naman siya kilala, di pa kami nagkikita, no? Hinahangaan ko dahil siya ay cool, he is very deliberate, he is very cautious about what he's saying. Tinutumbok niya ang issue, hindi siya nambobola. Samantalang makikita mo yung prosecution na sila, ilan ang kanilang spokesman? 5, 6, kung sino-sino nagsasalita para sa kanila, na kung minsan nagpapapogi lang, gusto lamang yung 2 minutes of fame, no? Or 2 seconds of fame, as we call it, no? May masabi lang, biski na hindi naman talaga pinag-isipan ng mabuti. Opo, doon po naman sa nabanggit na unbothered, no, na hinugot niya mula sa Invictus, Sir Lito, doon sa aura niya kanina, tumutugma ba, Sir Lito? Oo, hindi ba parang napaka-confident ng dating, no? Parang she's at peace with herself, at peace with the world. Hindi ba? Napakaganda ng yung alam mo Admar, pare-pareho naman tayong nasa communications, no? Sanay naman tayo doon sa impact ng salita, ng demeanor, no? At kitang-kita natin no, na napakaganda ng dating niya, no? Para bang sinabing ito ba mamamatay tao? Yung klase, yung bang itsura na yan, mamamatay tao, no? I mean, they can interpret it however they want, no? But at the end of the day, makikita ng taong bayan na kampante siya, no? Confident siya sa trial na ito. Opo, and nakikita nyo rin ba na mapapadalas or parte lang din yon ng pagpapaboost sa moral ng depensa din? Alam nyo naman po, or tingin nyo hindi na rin nakantabay yung sa part ng depensa o prosecution sa mga pinag-uusapan sa mundo ng social media po, Sir Lito? Alam mo, ang explanation ni Michael Powa, si Vice President Inday Sara, talagang ganon na ayaw niyang gagambalain pa kayo. Kung gusto niya i-meeting yung kanyang defense team, siya ang pumunta imbis na papuntahin sila sa isang lugar. I have a personal experience with that, Admar, no? Mabuting mabanggit natin dito. Nung ako ay administrator ng National Food Authority, pumunta ako sa Davao. Mayor siya ng Davao nung panahon na yon. Pumunta ako sa Davao para mag-inspeksyon. As is natural, as is customary, pag ikaw ay appointed official, pupunta ka sa syudad ng isang elective official, magko-courtesy call ka, hindi ba? Natural yun na, part of our political culture. So humingi ako sa kanya ng meeting, pupunta ako sa City Hall. Alam mo ginawa ni Vice President, Mayor Inday Sara noon? Kasi daw, may sakit yung kanyang panganay, pipilitin niya, medyo abala siya noon. Alam mo, siya ang nagpunta sa hotel ko. Siya ang nagpunta at doon kami nag-meeting sa lounge ng hotel. Imbis na ako ang papuntahin doon sa kanyang tanggapan, siya ang pumunta. Ako naman appointed official lang, siya elected official. No? Kita mo, ako naniniwala ako doon sa sinabi ni Michael Powa na dahil 2:00 nga mag-uumpisa na yung trial, kaya maaga pa nandoon na sila sa Senado at siya ang pumunta sa Senado para sila ay makausap. At kaya rin ayaw niya magsalita dahil ang pakay lang niya ay makausap yung kanyang defense panel. Opo. Tsaka yung mga statement din po, no, parang halimbawa pinupunan nila yung naging
statement ni Vice President Sara Duterte na hinugod doon nga sa Invictus. Tapos sila lang yung nagbuboost sa kanilang moral din sa panig ng prosecution. Nabanggit mga kanina na panay-puri sa kanilang naging performance. Panalo daw yung taong bayan, wagi daw yung taong bayan doon sa first day. Narinig na naman natin na nabanggit mga kanina na nagsabi nga na parang maganda kasi panay yung objection na overrule. Yun yung naging batayan. So kasama ito lahat sa mga pang-optics lamang po, Sir Lito. All of this is optics, no? Tawag ko nga dyan sa ginagawa nila, whistling in the dark, no? Palibasa alam nila matatalo sila, pinapalakas na lang nila ang loob nila at binobola na lang nila ang taong bayan. Isama na natin yung AVP. Alin? Yung AVP, yung audiovisual presentation na ginawa nila na pagpapakilala doon sa mga prosecution. Parang first time po bang sa dami po ng mga impeachment trial natin at saka mga kaso impeachment, ito ba yung first time na nakita mo na may ganong klase ng pamamaraan? Totoo. Yun na nga lahat propaganda. Pero there is something I noticed in this trial, ano? Ang mga abogado ni Vice President Inday Sara, lahat 50 years old and below, no? Halos kasing idara niya o mas bata sa kanya, except I think for one, no? Halos lahat kasing idara niya. Doon naman sa kabila, well, si Congresswoman Luistro, kaedad yan ni Sara, matanda ng buwan yata kay Inday Sara, no? Matanda rin ng isang taon or so doon sa lead lawyer ng depensa, no? Pero ang composition noong prosecution panel, well, si Lorna Capunan 76 years old na yata yan, si Laila De Lima 66, si Chel Jokno 65, no? Puro sila mga medyo ano na, no? I'm just saying this not to ako naman may edad na rin, but just to see makikita natin sa darating na mga araw yung mental reflexes na makikita natin against yung mga batang abogado na nagpapakita ng kanilang husay versus yung mga sanay na daw na abogado, no, na parang kampante na sa kanilang kinalalagyan, no, dahil inabot na nila yung edad na sila ay made na. Kaya nakakatuwang panuurin, no, yung ginagawa ng mga abogado dito sa trial na ito. Huli na lang po, Sir Lito, maliban doon sa mga argumento na magkabilang panig, pati yung pasintabi na sa mga yung iba nababasa ko sa mga comment section po, Sir Lito, na imbis na makinig siya yung kahapon sa opening statement noong sa prosecution panel, doon sila sa medyo laway na natutok, na distract, tapos kanina na naman doon sa pasintabi sa sipon, yung mga ganito po. So kailangan talaga na paghaharap ka kasi ang daming telenovela manonood. ka. Opo. Telenovela nga yan, Admar, no? Yan ang problema sa ganyang trial na in full view of the public, no? Bansa pa naman tayo ng mga mahilig sa telenovela, kaya tingin natin dyan telenovela din, ano? It's sad, it's a sad reflection. Pero lalo namang akong hindi ko maintindihan itong mga ilang kaparian ng Romano Katoliko na nagpunta pa dun sa Senado nung Sabado at may dala pang insenso, may dala pang mga kandila, nag-exorcise ng evil spirits. Anong kalokohan 'yan? Kaya siguro yung si Father Robert Reyes na running priest na siyang nagpasimuno doon sa kanilang exorcism rites na 'yon. Kaya siguro hanggang ngayon matanda na, pari pa rin at hindi pa nagiging obispo dahil nakikita ng kanilang mga obispo na hanggang sa propaganda, gimmick lang ang nalalaman niya at hindi yung totoong misyon ng pare ang dapat na ginagawa intindihin ang bawat cities, bawat tao, bawat I mean, I really felt so bad about that. Parang
ano ba to? No? Opo. Bininyagan din naman akong Katoliko at nagsisimba rin naman ako. Bakit ganon ang aming simbahan? Ano? Opo. Sir Lito, bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa mga nakaabang dito at mag-aabang pa, lalo na't halimbawa, hindi po kagaya ninyo na talagang alam kung ito ay propaganda, pang-optics lang, at hindi ito ay parte ng legal na sistema. Inyo na lang pong mensahe po. Dapat siguro sa ating mga kababayan na masusi ang pagbabantay dito sa impeachment trial, wag nang masyadong in fact manood na lang ng news, no? At wag na yung minu-minuto ay antabayanan niya. Yan ay trabaho ng pareho namin, no? Na kayo na mga communications journalists, no? Pero yung ordinaryong taong bayan, ang isipin nyo yung inyong kalagayan ng inyong buhay. Kaya nga, isa pang nakakatakot dito sa impeachment trial na ito, pag ito'y tumagal ng tumagal, baka mamaya singitan na naman ang budget dahil sasabihin, lahat ng senador ay nakatuon sa impeachment, baka yung budget natin sa isang taon for 2027 na 7.2 trillion, no? Dinagdagan na naman ng higit kalahating trilyong piso, baka salaulain na naman at singitan na naman ang kung ano-anong mga pandarambong na proyektong gagawin ng pamahalaang ito. Sana yun ang ating pagtuunan ng pansin, pati na rin ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Yun ang mas importante sapagkat yun ang politics of the stomach, yung kabuhayan nating pang-araw-araw. Sir Lito, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin, ingat po kayo. Salamat din sa inyo, Almar, mabuhay kayo. Maraming salamat. Si Ginoong Lito Banayo, ati pong nakausap mga kapartner, single nga